Part 2 tayo ng aking fishery. So, nandito na ako sa bahay para linisin ang aking napagkalinis na aquarium. Charot. Ayan yung nangyari sa aquarium ko nung namatay yung mga isda ko dahil saltwater fish yan. Ayan. Nangitim. Kaya linisin natin yan para may lagay na natin yung mga binili kong isda nung nakaraan. Tatanggal ko lang yung mga bato dyan and then kung anik-anik pa kasi nga amoy kanal siya, friend. Lagay ko na rin pala sa garbage bag yung mga bato and then kung ano-ano na mga nakuha ko dun sa aquarium and then tanggalin na rin natin yung tubig. Tinanggal ko na rin yung buhangin kasi hindi ko na rin yun magagamit and then itapon na natin yung sa labas dahil wala pa kaming daan, di ba? Kinuha ko na rin nga pala yung mga nakalagay sa filter and then para malinis at saka nilinis ko na rin yung mismong aquarium. Ayan, linis-linis lang tayo, scrub, ganon. Ayan, scrub lang tayo hanggang sa malinis natin yung aquarium and then linisin na rin natin yung lagayan ng aking aquarium. Tapos, nang malinis ko yung aquarium, ayan, pinunasan ko na rin and then chinek ko na rin baka kasi magkaroon ng butas kasi nga nagkabangga-bangga nung nililinis ko. Ay! Nilinis ko na rin yan mga kung anik-anik pa na ilalagay natin sa aquarium and then yung mga nakalagay sa filter nilinis ko na rin para hindi na rin ako bumili ng bago kasi nga ang mahal, uy. At binalik ko na rin ang mga kaanek-anek dun sa filter para malagyan na rin natin ng tubig, o di ba? So ayan, and then ikabit na rin natin ang mga bagay-bagay dito sa aquarium natin. Ilagay ko na rin yung oxygen, tapos after dyan, lalagyan na rin natin ng tubig. Nilalagyan ko na rin ng tubig and then yung tubig yun galing sa gripo pero meron naman ako mga gamot dyan para mawala yung chlorine, o di ba? So lagyan natin ng tubig lang yan ng bonggang-bongga, o di ba? Ay! Tapos nalinisin yung isang aquarium and then lilinisin ko naman yung isa. So hindi ko na yun pinakita dun sa video kasi nga ganun din naman yung process. Tapos dito sa isa, dito ko ilalagay yung sand na binili ko. Ayan, tapos dito natin ilalagay yung mga plantita na binili ko kanina doon sa aking kineme. So nilagyan ko na rin ng mga buhangin yan and then nilagay ko na rin yung ating halaman na nabili kanina. Tapos lalagyan na rin natin ng tubig. Dun sa filter ko pala binuhos yung tubig para hindi naman magulo yung sand na nilagay ko dyan. O diba, dahan-dahan para at least okay siya. Ang hirap talaga mag voice over, hindi ako sanay, uy. Pero para sa vlog, ito todo natin yan. So ayan, dahan-dahan lang ako ng paglagay ng tubig para naman okay. Tapos nilagay ko na rin yung mga ilaw dyan para hinahi. So nung nilagay ko na yung mga bagay-bagay dyan, nag-stay lamang ako ng 30 minutes bago ko na rin lagay yung mga isda. Nilagyan ko na rin po ng mga another pang filter yan. Tapos nalagyan na rin natin ng mga gamot-gamutan para mawala yung mga chlorine ng mga bagay-bagay kasi nga galing sa gripo yung tubig na yan, uy. Ayan, so naghintay lang ako ng another 30 minutes bago ilagay yung mga isda. Naglagay na rin ako ng ng mga bato-bato naman para naman may itsura, hindi naman yung bear na bear, o di ba? Doon sa may mga bato, dito ko ilalagay yung mga neon kulay na isda naman para hinahi. Kasi maganda yan, umiilaw yan sa blue light. So nakikita nyo dyan, pag nilagay ko ng kulay blue, ayan umiilaw siya, di ba? Fantasy. Tapos yung mga maliliit na isda, nilagay ko naman doon sa may mga halaman at saka may lupa na kineme. So nakukulangan pa ako dyan sa isda na yan, kaya dadagdagan pa natin yan, oy. Nilagay ko na rin yung dyan, yung hipon na maliit. Ayan, hindi nyo lang nakikita pero hipon yan. O diba? So medyo malabo pa itong aquarium na to kasi nga may lupa siya. So hopefully after 24 hours luminaw na siya. Ayan, napalitan ko na ng fresh water ang aking aquarium. Masaya na ako. O diba? Yun lang. Bye-bye.